no? So, nasa pang ano yung sinend ko sa inyo 26, kagabi? 37, 26. 36 days na tayo ng healing. So, katulad ng mga minemensahe tuwing linggo, meron na po bang nag-usbong? Meron na ba tayong panggigigil na hinahawakan natin ang healing na mula sa Panginoon? Amen. Sa pag-aaral po natin ng healing, meron na bang naging matatag sa ating kalooban? Kasi po, ang karamdaman, ito po ay kamuhian natin kung paano natin kinamumuhian ang kasalanan. Kasi ang kalooban ng Panginoon pagdating sa healing, iisa lang. Tayo ay kanyang pagalingin. At Galingin. si Kuya Will, Amen. ang kalooban ni Kuya Will magbigay ng jacket. Joke lang po yun. Pero ang Diyos, isa lang din ang will niya. Ibigay ang kanyang Yung kagalingan sa kagalingan. bawat isa sa atin. So, Amen. dito po tayo, ang hinanda po natin sa araw na to is yung kalooban ng Panginoon. God's will for you to be well. So, ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay kanyang pagalingin, ikaw ay kanyang palakasin, ikaw ay kanyang patatagin. Bakit po mahalaga na nalalaman natin ano ang kalooban ng Panginoon? Or kailangan bang malaman natin ano ang kalooban ng Panginoon? Ano ang naging epekto kapag nalalaman mo o nauunawaan mo ang kalooban ng Panginoon? Ngayong araw po na to, magbibigay lang po tayo ng isang halimbawa sa Bible po na pinaalam ng Panginoon ano ang kanyang kalooban. So, God's will for you to For you be to be well. well. Mas magandang lumalakad sa kagalingan kaysa sa lumalakad sa Sakit. karamdaman o sa sakit. So, hindi ko alam sa inyo kung na-enjoy nyo ang karamdaman, pero ako hindi. Hindi ko na-enjoy ang karamdaman at hindi Siyempre, ko wala nakaka-enjoy wala doon. nakaka-enjoy doon. Pero malagang naunawaan natin God's will for you to be To be well. well. Yun po ang kalooban ng Panginoon. So, Amen. nakikita niyo po ba yung screen ko? Apo. Ayan, pwede nyo Apo. pong lakihan yan. I-zoom nyo lang po. I-click nyo lang tapos ma-zoom nyo yan. So, yan po yung mga gagamitin natin, mga talata. Sa Matthew, Mark, Luke, ito po ay tinatawag nilang synoptic gospel. Pag sinabi pong synoptic gospel, halos magkakapare-parehas yung kanilang mga detalye sa halimbawa sa patungkol sa isang senaryo ng pagpapagaling. Makikita mo siya sa Matthew, makikita mo din siya sa Mark, at makikita mo din siya sa Luke. Kaya po siya tinatawag na synoptic gospel kasi halos magkakapare-parehas yung mga account niya. Nakamukha lang. Sa gospel po ni John, ito po ay natatangi. Wala po siyang kaparehas sa mga tatlong gospel. Kaya bukod tangi ang gospel ni John. So yun po. Meron lang po tayong gagamitin. So pagdating po sa 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 tatlong po na yon, maraming pinagaling ang Panginoon. Wala siyang pinahindian at wala siyang isa man na sinabihan na hindi ko kalooban ikaw ay pagalingin, umuwi ka na. Wala po hindi ko po alam sa Bible niyo ha, pero sa Bible ko po, wala po ako nabasang ganun. Sa tagal kong pagiging Kristiyano, wala tayong matatagpuan na sinabi ng Panginoon, hindi ko kalooban na ikaw ay gumaling. Di ba po? So kung pare-pares tayo ng Bible, kung pare-pares tayo ng translation, wala po tayong matatagpuan na ganon sa Matthew, Mark, Luke, and John. At meron pong 19 na mga individual na pinagaling ang Panginoon. Merong 19 instances o mga senaryo ng Diyos ay nagpagaling. So yun po ay specific na 19 po. So yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Pakibasa nga po, Ate Linda. Ang magnanakaw ay hindi pumarito maliban ang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may lubos na kasaganaan. Ayan. So ito po isa sa mga vision natin nung last year po, 'di ba, nung overflowing. Mahalaga po na naunawaan natin ang kalooban ng Panginoon pagdating sa healing. So dito po sinasabi ng Panginoon, merong daw na parito. Alam natin 'yan, ang magnanakaw ay ang diablo, ang kaaway. Siya ay naparito para magnakaw, pumatay at maminsala. He comes to steal, to kill, and to destroy. Yun po ang kanyang trabaho. Pero ang Panginoon, naparito siya para tayo magkaroon ng buhay Yung buhay na ganap. naganap or buhay Buhay na Na lubos lubos na na kasaganaan. kasaganahan. So, Siya sa gana.
kung nasa karamdaman, kasi po ang karamdaman sa Old Testament, ito po ay form ng um, tawag dito, ito ay form ng sumpa. Dahil sa kasalanan, sinasabi doon na Di ba um, may mayroong arrow na mga gano'n? Pindutin karamdaman mo lang na yun. nararanasan. Ate Linda, pa-mute. Thank you. So, ayan po yan. So, ang Panginoon, ang kalooban niya, magkaroon ng buhay at buhay na may lubos na kasaganahan. So, yun po ay introduction lamang. Pupunta na po tayo sa pinaka-pag-aaralan po natin ngayong araw na ito. Ate La, nandyan ka pa ba? Wala. Nawala si Ate La. Opo. Ay, nandyan po. Sige, Ate La, Ayun. pabasa nga po nung Lucas. Nangyari nang siya ay nasa isang lungsod, narito, may isang lalaking puno ng ketong. Pagkakita niya kay Jesus ay nagpatira pa siya. Ipinamanhik niya sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, malilinis ako. Sa pag-unat ni Jesus ng kanyang kamay, siya ay kanyang hinipo na sinasabi, ibig ko, luminis ka. Kapag daka ay nawala ang kanyang ketong. Ayan po. Salamat, Amen. Ate La. So dito po mahalaga, may meron pong pangyayari sa Biblia na nagtanong sa Panginoong Jesus. Ate LV, pa-mute po. Yun, na meron pong lumapit sa Panginoong Jesus at nag-request. So, ito pong sulat ni Lucas, pinili po natin si Lucas. Siya po ay alam niyo po ba na si Lucas ay isang doktor? Isa siyang Doktor. physician. Si Lucas po, isa po siyang physician o isa siyang doktor nung kapanahunan nila. Kaya po yung pagkakasulat niya, talagang nakadetalye yung mga kung ano yung karamdaman, paano gumaling, ano yung ginawa niya, di ba po? Yun ay sulat ng isang doktor. So, sabi po ni Dr. Luke o ni Physician Luke, sa isang lungsod, mayroong lalaking pinagaling ang Panginoon. Din po sa ibang chapter ng Luke, meron pong 10 ketongin na pinagaling ang Panginoon. Natatandaan niyo po yun? Tapos isa lang yung bumalik na Kailangan nagpasalamat. bumalik. Hiwalay po yun. Hiwalay po yun. Ito po, talagang personal na merong kinatagpo ang Panginoon. Ayun po. So, Ate LV, pa-mute po. Saan ba rito yung microphone ba? Opo, yung sa baba po meron pong parang may mute dyan. Ayan, okay na nakamute na, TLB. Okay, thank you. So, sabi po dyan, di ba, ang karamdaman po is mayroong siyang ketong. Alamin po natin ano ang ketong, ano yung kahirapan pag may ketong, di ba po? So, dito po sa susunod nating, ito po ay ilustrasyon lang, no? Ito po ay si Jesus, di ba, may Jesus dyan. Tapos, mayroong lalaking may ketong. Ano po ba yung ketong? Magbigay lang po tayo ng konting background po, no? Ang ketong po, hindi lang po ito yung parang yung merong nangyayari Sugat. sa sugat po Parang nila. Ang ketong po, ito po ay sugat sa balat. Di ba po? Ito ay hindi lang siya psoriasis, hindi lang din siya eczema, kundi malala pong karamdaman ito. Mayroon siyang pagbubukol-bukol. Makikita niyo na lang po 'yan sa Google search niyo na lang po. Tapos matindi talaga yung meron pa yung parang nababawasan na yung mga Naaagnas. meron Naaagnas. pang mga Naagnas. nababawasan yung mga Laman. daliri nila. Ayun po. Oo. Kaya po bigay natin yung biblical, no. Sa biblical po ang ketong, ito po ay leprosy sa English. Ito po ay mayroong skin disease, sakit sa balat. Sa panahon ngayon po, tinatawag na itong Hansen's disease. Yun po yung modern la leprosy. Sa Leviticus chapter 13 and chapter 14 po, wala tayong time para buklatin po yun. Yung chapter na po yun, dinedetalye po doon paano idadiagnose ang mayroong ketong, paano sila ituturing, at sino po yung responsibilidad na mag-diagnose sa kanila. During Old Testament po, hindi po doktor ang magda-diagnose. Ang mga pare, ang mga priest ang magda-diagnose kung sila ay infected na kung sila ay mayroong ketong.
Tapos sila din ang magsasabi kung gumaling na yung may ketong na yon. At ang mahirap po doon, pag may ketong ka, ina-isolate ka talaga sa lipunan. Ibig sabihin yung talagang Tinatapon inilalayo pa. ka sa likod ka ng Tinatapon. pole at sa likod ka ng mga tent nilalagay. Sa likod ka sa labas ka ng bayan, inilalabay. Talagang isolated. At kapag ikaw ay dumaan, sasabihin mo, unclean, unclean. Meaning, ipapakita mo, sisigaw mo talaga na ikaw ay mayroong karamdaman. Ako ay may ketong, ako ay may ketong. Yun ang talagang sabihin mo. Bakit? Kasi po lahat ng madadaanan ng may ketong, ituturing na marumi. Hugasan. Lahat ng mga madadapuan niya kahit ang damit, ang mga maupuan niya, ang lahat ng mga salapuhan niya, ituturing na din na marumi. Marumi. Yun po. Kaya sila ay na-isolate. Kaya ito po, sa Old Testament, mayroon pong kaganapan na ang mga tao ay nagkaroon ng ketong. Naalala niyo po ba si Miriam? Si Miriam, hindi po siya si defensor. Si Miriam po, kapatid siya ni Moises. Di ba? Moises. Na-struck siya ng leprosy dahil sa pag-oppose niya sa leadership ni Moises. Sa Numbers 12:10. So, yun po. Nagrereklamo sila dalawa ni Aaron, bakit si Moises lang ba ang kinakausap ng Diyos? Kaya dahil doon, nagkaroon sila ng lepros. Pero later on, gumaling din sila nung pinag-pray sila ni Moises. Tapos si King Uzziah, nagkaroon din siya ng leprosy sa Pangalawang Chronicles 26, chapter 26, dahil sa nag-offer siya ng paghahandog na hindi niya dapat ginagawa bilang hari. Tapos si Naaman po, siya po siyang Syrian na commander o general. Napagaling din siya sa leprosy dahil sa prayer ni Elisha. Sinabi niya, pumunta ka sa Ilog Jordan at Sa doon ilog. ka maghugas. Lumubog ng Sa 7 Lumubog. beses. Yun po sa Lumubog. Pangalawang Hari, chapter 5. Tapos, itong lingkod ni Elisha, nagkaroon din siya ng lepros, pero later on, siya din ay gumaling. So yun po yung kaganapan sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, mayroong nakatagpo ang Panginoon na mayroong lepros po. So yan po yung, naunawaan na po ba natin, di ba, mayroong isang karamdaman na leprosy. Ngayon, bakit natin siya ginawang title na God's Will for You to Be Well? So, bakit mahalaga na naunawaan mo ang kalooban ng Panginoon? Bakit kailangan mong alam kung anong kalooban ng Panginoon kapag ikaw ay nasa karamdaman? So, dito po, pasensya na po, gagamit po talaga ako ng English kasi wala po doon sa mga translation sa Tagalog. So, ang sabi po dito sa Luke 5, pares lang po ito na chapter, no? In English lang. And it happened when he was in a certain city that behold, a man full of leprosy saw Jesus, nakita niya si Jesus, he fell on his face and implored him. Ito pong he fell on his face, ang sinasabi po sa Matthew, he worshiped Jesus. Bakit mahalaga natin nakita yon? Kasi kung ikaw ay mayroong karamdaman, mahalaga na wino-worship mo pa rin ang Diyos. Hindi wino-worship yung karamdaman. You worship the healer, not the sickness. Unawaan po ba natin? Kapag sinabi po kasing worship, minamagnify mo yung Diyos na nagpapagaling sa'yo. Hindi yung kalagayan na meron ka. So, mahalaga po na makita natin yun. Sa Matthew po, sinabi po doon sa Matthew 8, he worshiped Jesus. Tapos, Lord, if you are willing. Dito ko po kinuha yung title na God's Will for You to Be Well. Kasi dito po sinasabi, Lord, if you are willing. Ito po yung pamanhik ng isang, ano ba yung ano na salita ng pamanhik? Request o yung parang, Request. ayun na, intindihan nyo na po yun. Yung, Oo. nahirapan kasi ako sa pamanhik eh. Yung parang, na-request niya. Hindi po kasi sa itong pagtatanong, ito po ay request. Lord, if you are willing, you can make me clean. Ano po ang sagot ni Jesus? Then he put out his hand and touched him, saying, I am willing. Be cleansed. Immediately, the leprosy left him. So, bilang po may lepros nung panahon ni Jesus, hindi niya po pwedeng hawakan ang tao at kahit yung mga magagaling o yung walang sakit, hindi nila pwedeng hawakan yung may lepros.
Kasi nga, ituturing din silang marumi. Pero Marami. pagdating sa Panginoon, hindi po siya natatalian ng karamdaman. Sabi nga nung isang minister na pinapakinggan ko during Spanish flu, yung parang yung panahon po na bukod sa pandemic na nangyari ngayon, during nung Oo, Spanish flu, Spanish flu, di ko alam kung anong 1918. 1918 po, matagal na pong panahon Oh. yun, no? Sinasabi doon, merong isang healing minister nagsabi na yung anumang mahawakan niya na virus, ito ay mamamatay sa pangalan ng Panginoon. So, dito po makita natin na ang Panginoong Jesus, hindi siya natatalian ng karamdaman o ng sakit. At hindi siya nadadapuan ng karamdaman. Wala tayong makikita sa four gospel during nung time ni Jesus na siya ay nagpapagaling, na siya ay nahawa ng sakit sa anumang miniministeryuhan niya. Wala po. Kung meron po kayong nakita, baka po iba yung translation nyo. Joke lang po. So, dito po makita natin, if you are willing, yun ang pamanhik ng isang may sakit, you can make me clean. Sa verse 13 po, ang sinasabi po sa Mark, maganda po yung sinasabi sa Mark, sabi doon, Jesus moved with compassion. So, ang Panginoon, siya ay gumagalaw sa pag-ibig, gumagalaw sa kahabagan, at gumagalaw na meron talaga siyang habag sa puso na makita ang kanyang mga nilikha na nandoon sa karamdaman o sa mga sakit. Dahil hindi po orihinal na plano ng Panginoon na ang tao ay nagkakasakit. Kaya sabi sa Mark, dinetalye ni Mark na Jesus moved with compassion. So love and compassion ang Panginoon. Sabi niya, I am willing, be cleansed. Makita niyo po no, sa pagbiministry ni Jesus, hindi siya gumamit ng maraming salita, hindi siya gumamit ng anumang prayer o declaration. Isang sentence lang po, I am willing, be cleansed. I am willing, be cleansed. Ano pong nangyari? Immediately. Immediately. Agad-agad. Kahit sa sulat po ng mga ibang ng Matthew, Mark, Luke, sinasabi po nila doon na immediately, agad-agad, gumaling yung mayroong lepros. So, dito po makita natin na God's will for you to be well. God's will for you to be well dahil maliwanag na sinasabi ng Panginoon na ang kalooban niya ikaw ay gumaling. Gumaling. So, sinasabi niya dyan, no, ang request, again, ang request po nung may sakit, Lord, if you are willing, ang sagot ni Jesus, I am willing. I am willing. Ito po mabigat na po tong sentence bilang pagtatapos. In entire Testament, lalong-lalo na po sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi po natin, sa panahon po natin ngayon, hindi mo na kailangan tanungin kung kalooban pa ng Panginoon na ikaw ay gumaling. Iisa lang ang kalooban ng Panginoon. Ikaw ay kanyang pagalingin. At Amen. mahalaga po na inunawa na po natin, o sinabi na po natin, ang Diyos hindi nagbibigay ng karamdaman sa tao. At maliwanag po na sinasabi dito, willing ang Panginoon na ikaw ay pagalingin. Ano man ang kalagayan mo. Hindi lang po ito sa Bible. Ito po ay kahit sa kapanahunan natin ngayon. Marami ng testimony akong napakinggan na ang Diyos ay talagang nagpagaling sa mga tao. At kahit sa oras na to, God's will is for you to be well. Anumang karamdaman meron ka, anumang sakit meron ka, anumang dinadaanan mong kahirapan, ideklara mo sa puso mo, nanggagaling sa puso mo at sinasabi ng labi mo, thank you Lord. Your will for me is to be healed. Amen? Ang kalooban ng Panginoon Amen. for you is to be well. Sabi ng Panginoon, I am willing. I am willing. Ito pong mga gumagamit ng mga sinasabi nila ang Diyos, minsan nagpapagaling, minsan will niya hindi magpagaling, minsan will niya magpagaling. Nagkukubli sila doon sa mga karanasan ni Job, karanasan ni Pablo, at karanasan ng mga ibang nakita nila sa Bible na nagkaroon ng karamdaman. Kaya sinasabi nila, minsan kalooban ng Diyos, minsan hindi kalooban ng Diyos. No. At ginagamit pa nila yung salita ng Panginoon na sinasabi doon. Kasi po itong, Lord, if you are willing, makikita na po natin to sa Garden of Gethsemane, kung saan ipinag-pray ng Panginoon, kung kalooban mo, Ama, maari mong alisin sa akin ang kopang ito. Again, hindi ka
si Lord. Hindi ka ang Panginoong Hesus para gamitin mo yung prayer na yun. Maliwanag na sinasabi po dito, pagdating sa healing, iisa ang kalooban ng Diyos sa atin. Tayo ay kanyang pagalingin, ikaw ay gumaling, kasi willing ang Panginoong Jesus. God's will for you to be well. God's will for you to be healed. God's will for you to be whole. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Kaya hindi mo natatanungin kung kalooban ba ng Panginoon o hindi niya kalooban. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon na siya ay napako, siya ay nasugatan para ikaw ay gumaling. Ngayon, kung hindi mo pa nauunawaan yon, itanim mo sa puso mo, muni-munihin mo, at hayaan mo ng salita ng Panginoon mag-penetrate ng malaya sa kalooban mo para ma-focus ang isip mo, ang puso mo, na pagdating sa karamdaman, iisa lang ang kalooban ng Panginoon. Ikaw ay kanyang pagalingin. Si Ate Arlene po na sumulat nitong mga talata ay ng healing po na subject, maliwanag pong sinasabi niya doon. Iisa ang kalooban ng Panginoon na siya ay magpagaling. Makita niyo po yun ha. Nandun po siya sa karamdaman, pero hindi nagbago yung stand niya na ang Diyos ay nagpapagaling. Papagaling. Kasi po, minsan ang mga tao kumukuha sila ng doktrina nila doon sa mga experiences nila, tapos sasabihin nila ang Diyos minsan nagpapagaling, minsan hindi nagpapagaling ang Diyos. No, kailangan maging authoritative kung anong sinasabi ng salita at susunod po yung karanasan mo o yung experience mo. Hindi mababago, ito po yung sinabi dati ni Kuya Son na nagrema sa akin. Hindi magbabago ang salita ng Panginoon dahil lang sa baliktad ang na-experience mo. Maging maliwanag po sa atin yun. Katulad ngayon, sinasabi natin ang will ng Panginoon, ikaw ay pagalingin. Pero sa kabila, sa experience mo, ikaw ay may karamdaman. Ibig ba sabihin nun, nagbago ang Diyos? Hindi. Ano, ang Diyos ang mag-a-adjust para sa'yo? Ikaw ang mag-a-adjust para sa Panginoon. Ang experience mo ang mag-a-adjust para sa Panginoon. Kaya again, sabay-sabay nga po natin ideklara, God's will for you to be well. Will for to be well. Sabay-sabay God's po. will, God's will God's will for God's me will to be for Kalooban well. me ng to Diyos be sa well. akin na ako ay gumaling. gumaling. Gawin po nating personal. God's will for me to be well. 1, 2, 3, go. God's will for me to be well. Yan, ang kalooban ng Kalooban Panginoon, ng ako ay Diyos na kanyang ako Ang ay kalooban ng gumaling. Diyos na ako ay gumaling. Ayan, amen po. So tayo po ay magdideklara na ng kagalingan para sa ating mga Kalooban ng kapatid na Diyos mayroong na ako ay karamdaman. gumaling. Habang po aking ipinapanalangin yung mga may sakit, nanalig po tayo sa kalooban ng Panginoon na siya ay nagpapagaling, na siya ay Amen. hindi nagbabago, at iisa ang kalooban ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya sama-sama po tayo makiisa sa panalangin. Father God in heaven, marami pong salamat, Lord, sa napakinggan namin na salita mo, Panginoong Diyos, na ang Yes, kalooban Lord. mo, kami ay iyong pagalingin, Panginoon. Lord, inuuna namin itaas, Panginoon, sa iyo ang kagalingan, Panginoon, ni Kuya Wency, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus' name. Panginoon, sa Amen. kanyang katawan, Panginoon, sa mga doctors na humahawak sa kanya, sa mga nurses Yes, na humahawak Lord. sa kanya, Lord, at kahit sa mga Yes, medical, Lord. Panginoon, na humahawak sa kanya, Panginoon, gamitin mo po ito, Panginoon, para siya po ay gumaling, Panginoon, in Jesus' name. Lord, yung oxygen na kinakailangan niya, Panginoon, the very breath that comes from you, Panginoon, ang hininga, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang dadaloy sa kanyang mula sa kanyang lungs, Panginoon, sa kanyang heart, Panginoon, at sa lahat ng bahagi, Panginoon, ng kanyang katawan na hindi nakikita, Panginoon, sa brain, Panginoon, sa heart, Panginoon, sa lungs, Panginoon, at sa anumang pag-malfunction ng kanyang katawan, Panginoon, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, Panginoon, Lord. from head to When toe, we declare Panginoon, you, ang Lord kagalingan, Jesus, Panginoon, Jesus, we na kanyang speak your name, maranasan, O God. Panginoon, in Nalik kami Jesus' ikaw, name. anak Yes, ko, Lord, we Lord. pray, Panginoon, sa faith ng Amen. mga pamilya niya, Panginoon, kay Ate Gina, Amen. Panginoon, na kanyang asawa, Amen. sa kanilang Yes, mga anak, Jesus' name, Panginoon, kay Lord. Marie, Panginoon, Hallelujah. kay Ate Margie, kay Amen. Marco, Panginoon, Amen, O at sa God. kanilang Lord. Jesus' name. sambayanan, Panginoon. Hallelujah. Paano nila, Lord, panghawakan, Panginoon, ang kagalooban mo, Panginoon, na Yes, makita nila, Amen. Lord, Lord. ang kagalingan ng kanilang tatay, Panginoon. Amen. Dahil, Lord, Amen. In makikita Jesus' nila, name. Lord, makakasama nila muli si Kuya Wency, Panginoon, na walang sakit at walang karamdaman, Panginoon. Amen. Yes, Tinuturo In namin, Lord. Jesus' name. Panginoon, anumang mga Amen.
Amen. pag-function, Panginoon, ng katawan ni Kuya Wency, Lord, at kahit ang pananampalataya ng pamilya Tolentino, Panginoon, ay masandig Amen. sa iyo, Jesus' name, Panginoon, Lord. na ikaw ang Diyos na Hallelujah. nagpapagaling, ikaw ang Diyos na hindi Amen, Lord. nagbabago, Panginoon, at ikaw ang Diyos Amen. na Amen, Lord. makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman, Amen. Panginoon. Amen, Hallelujah, Lord. Declare you, We Jesus. declare your healing, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Itaas po ni Ate Agnes yung mga mayroong karamdaman sa ubo at sipon mula kay Ate Lala, kay JM, kay Gian, at kay Gabriel, at kay Jimuel. Ipanalangin po ni Ate Linda yung hypertension ni Gilbert Luna, ni Kuya Noel sa diabetes, at ideklara po ni Ate Paula yung mga mayroong karamdaman sa tuhod. Ideklara natin yung kalakasan ng mga buto-buto sa kanilang mga kasukasuhan, at yung prayer request ng ating kapatid na ni Ate Selly, yung lagnat, ubo at sipon na sa kanyang pamilya, yung lubos na kagalingan sa sipon at hingal, kay Aaron at kay Adrian sa allergy, at sa mga nakalagay pa po dito kay Ate Dolly, ipanalangin niyo po yung anak ni Ate Jassel, yung speech recovery niya, at yung fully recovery ng kidney ni Mami Aurora, at yung mga iba po na natitira dito, maaari po kayong kumuha dito sa mga panalangin. Ipagpipray po natin kahit yung kapatid ni Nanay Violi na mayroong cancer. Alam natin na noon man, ang Diyos siya ay nagpapagaling kahit mga may hirap na karamdaman, kaya niyang pagalingin sa panahon ngayon. Kaya sama-sama po tayo na manalangin sa Panginoon at ideklara po yung kagalingan para sa mga kapatid natin sa panampalataya. Sama-sama po tayo. Amen, Lord. Amen. Aming Diyos, sama-sama po namin dinideklara, Lord, ang kagalingan, ang kalooban mo, Panginoon, para sa mga kapatid namin, ang kalooban mo sa kapatid namin na gumaling, Panginoon, kaya't sa pangalan mo, Panginoon Jesus, sa iyong pangalan, amin pong dinideklara, Panginoon, ang kagalingan, ibigay mo na ang halaga ay buhay mo, Panginoon, sa buhay ni Lala, Panginoon, sa buhay ni JM, ni Gian, ni Gabriel, ni Jimuel, Panginoon, sila po na may sipon ngayon, Lord, at tayo sa pangalan mo, Panginoon Jesus, wala ka nilang karamdaman sa pangalan mo, ano man nagiging sanhin, Panginoon, kaugatan na madurog sa pangalan mo, Jesus, walang karapatan ng sakit sa kanilang katawan, sapagkat nakalooban mo, Lord, talagang magiging magaling sila, maging malakas sa pangalan mo, Panginoon Jesus, kaya anumang espiritu ng sakit, ng sipon at uod, dinudurog namin, Lord, sa kanilang mga katawan, Panginoon, at ma-restore, Panginoon, yung mabuting kalusugan, ma-restore yung kalakasan, ma-restore, Lord, yung normal na kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon Jesus Cristo. Salamat sa buhay mo na inalay. Salamat, ikaw ang naparito upang kami pagalingin mo. Salamat na pagtagumpayan mo sa krus, Panginoon, ang aming sakit, upang kahit dito sa lupa, maranasan natin ang kalakasan ng Panginoon, magalingan ng Diyos. Kaya kahit lahat ng kapatid namin magdaranas ng karamdaman, we speak your name, Jesus Christ. We speak your name. Para talagang lahat ng sakit manginginig, Lord, sa iyong pangalan, sapagkat wala silang lakas at kapangyarihan tumayo sa iyong harapan, Panginoon. Kaya kahit kay Kuya Wency, patuloy namin dineclare na magaling mo sa kanyang buhay, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we declare you mula ulo hanggang talampakan niya, ang bawat parte ng katawan. Ikaw lang ang magmamanifest, ikaw yung malayang gagawa, Panginoon. Salamat sa malayang pagkilos, alam namin na kahit sa oras na patuloy kang gumagawa, Panginoon, pinapagaling, Panginoon, si Kuya Wency. Patuloy mo siyang pinapagaling mula ulo hanggang talampakan. Salamat na di ka nagbibigay ng hininga, ikaw nagbabalik ng buhay, ikaw ang water is life, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat na pagkalutin mo. Dahil sa iyo, meron kaming pag-asa, meron kaming napapanghawakan, Panginoon. Kaya naman ang aming nararamdaman, ang aming nakikita, paano kami may pag-asa, Panginoon, sa iyo. Pag-asa sa ginawa mo sa krus, Panginoon. Paano namin natatamasa ang kagalingan at tagumpay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya kami nagpupuri, Panginoon, kahit sa oras na ito, Panginoon.
Ganun kung ba paano siya kahit sa Salamat, amin, Lord. ikaw ang kumikilos na kami All the makaisa, Lord. makaisa mo sa Hindi namin panalangin, nakikita, Lord, dahil kumikilos talagang ka, Lord. tinatanggihan namin ang lahat ng Gagawa ka, sakit sa Panginoon. pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat sa Dinudurog paggaling namin ng ang lahat alam ng mo, sakit Panginoon sa Jesus. katawan ng mga Yes, kapatid namin, Lord. Lord, kahit salamat. Kilos. nananahimik, Panginoon. In Panginoon, Jesus' lapit name, namin sa iyo, Lord, ano Panginoon. pong pangalan, gano'n Sa mang pangalan mo, katakot na Panginoon Jesus, pangalan ng Meron sakit, kami talagang makapangyarihan sa walang lahat ng Kaya pangalan. makakastand kami sa'yo, lumalapit para sa Hallelujah, talagang Lord. lahat umiinig sa sa mga sakit ng Hallelujah, karamdamang Jesus. Jesus. ito. Hallelujah, Kaya Hallelujah, Lord. Lord. Lord, wala Hallelujah. kami Purihin ka ibang po. kalooban, Hallelujah, Lord. kundi Purihin ka, gumaling Panginoon. kami, Holy Panginoon, God. sa Hallelujah, iyong We Jesus. exalt pangalan. your name, Lord. We Sa declare iyong you, Isa ka, Jesus. Panginoon, Hallelujah. dakila ka, Lord. Hallelujah. We Panginoon. praise you, Ang Lord. dakila Salamat magagamot, sa Panginoon. Walang Salamat, O masinas, sa God. Lord. kagalingan mo, Lord. Salamat, Hallelujah, Salamat, O Lord. God. Lord. Maraming pong salamat Hallelujah. po God. Once again, Panginoon, dinideklara namin ang lubos na kagalingan, Panginoon, sa mga may karamdaman, Panginoon, lahat ng mga Yes, O nasa Lord. prayer list, Panginoon. Salamat, Yes, Panginoon, O dahil Lord. anumang itong ubo at sipon, Panginoon, in Jesus' name, ito'y tinatalian namin, Panginoon. Amen. Anumang Amen, mga Lord. karamdaman Yes. sa mga tuhod, Panginoon, o sa Yes, frozen Lord. bones, Panginoon, sa Amen. mga buto-buto, sa Jesus. aming mga kasukasuan, sa aming mga Hallelujah, joints, Lord. Panginoon, Thank at you, sa Lord. anumang mga karamdaman, Panginoon, sa aming mga buto, Panginoon, in Jesus' name, we speak Yes, in Amen. the name Lord of Jesus, God. Amen, Panginoon. Salamat sa Lord. Ikaw kagalingan Hallelujah. sa magpapalakas ng aming mga buto-buto, Hallelujah. buto-buto, Panginoon. Panginoon. Ikaw magpapalakas ng Amen. Amen, aming mga Lord. kasukasuan Thank at you, ng Thank Lord. you, aming mga Lord. katawan, Panginoon. Sino mang nahihirapan sa paghinga, Jesus' Panginoon, name. itong pagkahingal, Panginoon, in Jesus' name, Lord, Amen, Lord. inuutusan namin ang aming lungs na ito ay na huminga ng Jesus' maayos, name. Panginoon. We Amen. Amen. speak, Jesus' Panginoon, ng name. aming blood, Panginoon. We speak, Panginoon, ng Yes, aming Lord. heart, Panginoon, na Yes, ito ay Lord. mag-pump ng dugo, Panginoon, ng maayos, Amen. Panginoon, dumasok Jesus' dugo name. sa Thank aming you, Yes, mga Lord. veins, sa aming mga Hallelujah. yung mga dinadaluyan ng mga dugo, Panginoon, hindi namin nakikita, Panginoon, in Jesus' name. We speak, Panginoon, Amen. kahit yung normal Amen. recovery, Panginoon, ng pagsasalita, Panginoon. Lord, kung kaya mong pagsalitain ang pipi during Amen. sa Jesus' physical, Amen. name. Panginoon, sa panahon ngayon, Lord, you Hallelujah. can Yes, also do Lord. that, Panginoon. Salamat, Amen. Amen, Panginoon, sa Lord. recovery, Panginoon, ng kidney, Panginoon, our eternal organ, Panginoon, sa mga Amen, kidneys, God. Panginoon, na nasira, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Lord, Jesus' that name, Lord. i-revision out, Panginoon, ang mga kidney, Panginoon, na ito, Lord, ay magre-recover, Panginoon, in Jesus' name. At Amen. Lord, Amen, anumang Lord. mga cancer, Panginoon, walang Yes, Opo, Panginoon. walang mabigat na Jesus' karamdaman name. sa iyo, Panginoon. Lord, Amen, every Lord. name, Panginoon, ng mga karamdamang ito, Panginoon, even the name of cancer, Panginoon, will bow Jesus' Amen. name, down Lord. Yes, to the Lord. Dinudurog name of namin Pangalan yan, mo Jesus, Lord. aming the Panginoon. name above Lord, Hallelujah. Lord, every ikaw ang name, aming Panginoon. mabis Amen, ang Salamat, God. manggagawa. Panginoon, dahil ang pangalan Yes, ang Lord. Manggagamot na pinakamataas, talagang ang nagpapagaling. Lord. pinakamakapangyarihan na pangalan, Yes, higit sa Opo, lahat ng Panginoon. Amen, pangalan, Lord. Panginoon. Kaya Lamang, kahit ang Amen. lamang pangalan ng Jesus' name, karamdaman, Lord. ito'y magbabow down sa aming iyo, Panginoon, sa Amen, pangalan Yes, ni O Lord. Jesus, Lord. Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin, Lord, na makikita namin, Panginoon, ang kanilang testimony, Panginoon. There will be Yes, a Lord. Amen. testimony after Amen, testimony, Lord. Panginoon, Amen. of your Hallelujah. faithfulness, Panginoon, at ng iyong Yes, Amen, kabutihan, O Lord. Jesus. God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila, Panginoong Diyos, sa kagalingan sa aming mga katawan, Lord. Once again, Lord, we declare, Panginoon, you're willing, Panginoon, to heal us, Panginoon, at iisang Amen. kalooban Amen. mo sa amin, Panginoon. Kami Amen, ay Lord. gumaling sa anumang aming Amen. karamdaman, Amen. Panginoon. Amen, Lord. Yes, Purihin O ka, Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Salamat. Hallelujah, Lord.